Welcome po muli sa programang ito ng Iglesia ni Cristo ang pagbubunyag. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo sa piling po ng mga mahal nyo sa buhay. Minsan pa samahan nyo po kami ng kapatid na Israel Solano sa gagawin naming paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat kapatid na Edgar at salamat din po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito. At sana muli ay makasama po namin kayo sa ating gagawing pag-aaral. Mga kaibigan, sa pagkakataong ito, bigyan naman natin ng ginawa po naming panayam kay kapatid na Veronica Valerio. Mula po siya sa lokal ng Valdepuente sa Distrito Eclesiastiko ng Nueva Ecija South. Panoorin at pakinggan po natin siya. Ako po ay dating Roman Catholic na masasabi ko po na masigla po ako sa dati ko pong relihiyon dahil sa pagka po may mga okasyon, kagaya po ng Pasko, Bagong Taon, at ay sama-sama po kami nagsisimba ng buo po naming pamilya at ganun rin po dumarayo din po kami sa ibang lugar, kagaya po ng sa Manawag para po kami po ay sumimba. Ang natatandaan ko po na aral po noon na kami po, pag bata pa lang po kami, tinuturuan po kami ng aming pong mga nuno, nung lolo po namin, tsaka ng lola po namin, na magkakasama po kaming nagro-rosaryo pagdating po ng hapon. At kami din po, bago po kami matulog sa gabi, sabay-sabay din po kaming nagdadasal. Ayon po kay kapatid na Veronica, isa siyang masiglang kaanib noon sa Iglesia Katolika. Kasama ang kanyang buong pamilya, lagi silang nagsisimba at nagdarasal. At ang isa sa itinuro sa kanya ng kanyang mga ninuno at siyang nakasanayan niyang gawin ay ang ukol po sa pagrorosaryo. Ang pagrorosaryo, yan po isang paraan ng pagdarasal o pananalangin na ginagawa nga po ng mga kaanib sa Iglesia Katolika. At marami ho tayong nakikitang mga kababayan natin na mga Katoliko na may hawak-hawak sila na kwintas, na mga butil, na sa dulo po nun may maliit na krus na kung tawagin nga nila, ito ay rosaryo. Pero kapatid ng Israel, ipaglingkod ho natin sa kanila, bakit kaya meron ito sa Iglesia Katolika? Ano pong dahilan ayon na rin sa mga otoridad ng Iglesia Katolika? Mahalaga po ba at kailangan ang pagrorosaryo? Ang mabuti basahin natin ang isang aklat Katoliko na pinamagatan pong Siyang Inyong Pakinggan, ang aral na Katoliko, na sinulat po ng paring si Enrique Demon sa pahina 248 hanggang 249. Ganito po ang mababasa natin. Marapat na dasalin ng malimit ang rosaryo, sapagat ang pagdarasal ng rosaryo ay hindi mahirap. Binubuo yaon ng mga karaniwang dasal, ngunit nakalugod sa Panginoon Diyos at nagbibigay ng maraming grasya at indulhensya. Ang rosaryo ay tinatawag na ang aklat dasalan ng mga bulag. Ang wika ni Pio XIX, ang rosaryo ay isang maikling ebanghelyo. Ang sabi ng Papa Pablo V ay, ang rosaryo ay isang deposito ng mga grasya. Ang buwan ng Oktubre ay nahahandog sa Birhen ng Santissimo Rosario. Ayon na rin po sa paring Katoliko na sumulat ng aklat na ito, dapat daw po na dasalin ng malimit ang rosaryo at ito raw po ay nakalulugod sa Panginoon Diyos, ayon po sa kanila. At di umano, nagbibigay daw po ng grasya. Kaya hindi po katakatakang ginagawa ito ng mga debotong Katoliko, katulad nga po ng kapatid na Veronica noong siya'y kaanib pa sa Iglesia Katolika. At tulad ng natalakay na natin, kapatid na Israel, sa nakaraan, mga kaibigan, ng pagrorosaryo po sa Iglesia Katolika, ito po isinasagawa sa pamamagitan ng pag-usal ng 15 pangkat o 15 ulit ng Abag Ginoong Maria na 10 daw sa bawat pangkat, kaya 150 ulit. Kasama pa po yung dasal na Ama namin sa pagsisimula ng bawat 10 sa pamamagitan po ng paggamit ng butil. At ito po ay ginagawa ng mga kaanib sa Iglesia Katolika pagka sila ay naroon sa kanilang mga simbahan at maging sa mga mall, sa kanilang mga tahanan at sa iba pang mga dako pagka meron po silang mga okasyon katulad ng mga fiesta at sa iba pang mga pagkakataon. Baka naman, kapatid ng Israel, kaya ito ipinag-uto sa Iglesia Katolika sapagkat yung pagrosaryo ay naaayon sa pagtuturo ng Biblia. At
Hindi kaya yan ay ginagawa na noon ng mga unang Kristiyano? Mabuti po ay basahin natin itong aklat na pinamagatang The Two Babylons na sinulat po ni Alexander Hislop sa pahina 187 sa pagkakaliwat na po sa ating wika. Ganito po ang ating mababasa. Ang rosaryo at ang pagsamba sa banal na puso, Sagrada Corazon, nalalaman ng bawat isa kung paanong ganap na Romanista ang paggamit ng rosaryo at kung paanong ang mga deboto ng Roma ay parang makinang umuusal ng kanilang mga dasal sa pamamagitan ng mga butil. Ang rosaryo, gayunpaman, ay hindi likha ng kapapahan. Ito ay napakatagal na at halos laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano. Ang rosaryo ay ginamit bilang isang banal na kasangkapan ng mga unang Mexicano. Ito ay karaniwang ginamit ng mga Brahmin ng Hindustan at ng mga banal na aklat ng mga Hindo ay binabanggit ng paulit-ulit. Ayon po sa aklat na ating binasa, ang rosaryo po ay hindi nilikha ng kapapahan dahil sa ito'y napakatagal na at laganap na matatagpuan sa mga bansang pagano kapag ginagawa ito ng mga deboto ng Roma noon. Ang sabi po, paraan niyang makinang umuusal. Kasi nga, paulit-ulit ang kanilang mga pagdasal sa pamamagitan po ng butil. Kaya, ang pagrurosaryo po, natitiyak nating hindi naaayon sa pagtuturo ng Biblia. At hindi po ito gawain ng mga unang Kristiyano, kundi ito po ay nagmula sa mga pagano. Kaya paano po pinatunayan mismo, kapatid na Israel, ng ating Panginoong Jesucristo na hindi nga naaayon sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, yung ganyang uri ng pananalangin? Pagka tayo mananalangin, mga kaibigan, ano po mahigpit na ibinilin ng ating Panginoong Jesucristo? Tama ho ba paulit-ulit ang ating panalangin? Kasi nga, ang sabi ng pare, marapat daw na malimit dasalin o gawin nga yung pagrosaryo. Alamin po natin ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo sa 6 at 7. Ganito po ang ating mababasa. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Sana ito po ang tanggapin natin. Ito po mismo ang pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Sa makatwid, malinaw po na ipinagbabawal ng ating Panginoong Hesukristo yung paulit-ulit po na panalangin. Itong gawain ito na ginagawa namin, ito ay iniukol namin sa Panginoon Diyos. Ito'y gawaing pangkabanalan. Ang layunin naman namin, baka yun ang sabihin din nila, makalugod kami sa ating Panginoon Diyos. Pero kapatid na Israel, sapat na ho ba yun? Nang layunin nila kahit na yun galing sa mga pagano, makalugod sa Panginoon Diyos para pahalagahan ng Panginoon Diyos ang kanilang panalangin. Kagaya nga ng inaangkin ng pari kanina na yun daw pagrorosaryo ay nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Mabuti po alamin natin. Pakinggan ninyo ang pagtuturo po ng mga apostol. Dito sa Roma, sa 10:2 hanggang 3, ganito po ang ating mababasa. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos, at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo, ibinabala po ng mga apostol na talagang hindi po sapat na nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Ang kailangan po ay matiyak na tama po ang batayan sa ating ginagawang paglilingkod tulad po ng pananalangin. Hindi po ang sarili nating pamamaraan ang dapat na masunod, kundi po ang pamamaraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya, mali pong gawain ng pagrorosaryo sapagkat nagmula lang po ito sa mga pagano. At dahil sa pagrorosaryo ay galing sa mga pagano, sariling pamamaraan po ng tao, tiyak po na hindi ito nakalulugod sa Panginoon Diyos.
Kaya dahil diyan, kapatid na Israel, ayon po sa pagtuturo mismo ng mga apostol, sanggunin natin ng Biblia, papaano po kung gayon pagiging dapatin yung ating pananalangin sa Panginoon Diyos? Pakinggan po natin. Dito po sa unang Juan sa 3 at 22, ganito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin sa pamamagitan po ng pagtupad o pagsunod po sa mga utos ng Panginoon Diyos. Matitiyak nating makapagbibigay tayo ng kaluguran sa Kanya. At hindi lamang po yun, kundi sabi po sa talatang ating binasa, anuman ang ating hingin, tinatanggap natin sa Kanya. Hindi po ba ang isa sa katunayan na pinagiging dapat po ang ating mga panalangin ay kung tinatanggap po natin ang ating mga idinadalangin. Kaya dapat po manalangin tayo ng ayon po sa ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Dapat natin itong gawing may kataimtiman, may paggalang at kabanalan, sapagkat ito po ay pakikipag-usap sa Kanya. Hindi po yung paulit-ulit na kinabisado lang. Naalala ko, kapatid na Israel, yung aklat na binasa po ninyo, aklat ng Iglesia Katolika, na kung saan doon ay binanggit ng pari na yun daw pagrorosaryo, yung malimid na pagrorosaryo, sa pamamagitan daw ho nun ay tumatanggap sila ng grasya o ng biyaya sa Panginoon Diyos. Yun daw ay nagbibigay ng maraming grasya. Mga kaibigan, totoo po kaya yun? Mari kayang ang isang gawaing pangrelihiyon, katulad ng pagrorosaryo na hinango mula sa pagano, makapagbigay sa kanila ng maraming grasya. Basahin po natin ang pahayag ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng mga awit sa 106:35 hanggang 36, ganito po ang pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Kapag ka po pala ang sinunod natin, yung maling gawain ng mga pagano, tulad nga ng pagrurosaryo, ang sabi po sa talata, sila anya ang nagkamit ng kaparusahan. Kaya mali po ang sinasabi ng pari na ang rosaryo nagbibigay ng grasya. Hindi po grasya, kundi disgrasya po. Kasi sabi ng Biblia, magkakamit po ng kaparusahan o tiyak po na mapapahama. Kaya mga kaibigan, yan po ang hindi natin dapat napayagan. Na sa halip na mabanal tayo, matanggap natin yung mga biyaya, na mula po sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay mabigo tayo at ang masakit ay mapahamak tayo at maparusahan. Tularan po natin si kapatid na Veronica na kahit yung kinagisnan niya na paraan ng panalangin ay ang pagrurosaryo, pero nang malaman niya na ito po'y mali, labag sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia, tinalikuran po niya ito. Iniwan niya ang kanyang dating relihiyon at umanib sa Iglesia ni Cristo ng mga aral ay pawang, mga dalisay na katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, manatili po kayong nakatune in sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. Magbabalik po kami ng kapatid na Israel. Mayroon bang purgatorio? Isang dating pari, si Lucien Vinay, na humiwalay sa Iglesia Katolika ay nagpahayag ng ganito. Ang purgatorio tulad ng misa ay walang saligan sa banal na kasulatan. Hindi ito kailanman binanggit ni Kristo ni ang mga unang Kristiyano at kailanman ay wala silang kabatiran sa ipinalalagay na pagkakaroon nito. Ang purgatorio at ang aral tungkol dito ay hindi mababasa sa Biblia. Hindi ito itinuro ng mga propeta, ng Panginoong Hesukristo o maging ng mga apostol. Ngunit bakit may itinuturong purgatorio ang Iglesia Katolika? Saan hango ang aral na ito? Ganito ang pagbubunyag ni Lucien Vinay. Alam na alam naming mga dating parin ang misa at purgatorio ay mga imbensyong lubos na mapagkakakitaan. Subalit huwag magtanong sa isang pari na hanggang ngayon nakatali pa sa Roma upang ipaliwanag sa iyo kung ano talaga ang misa at kung paano nagkaroon nito. Hindi kanya masasagot ng may katapatan. Inamin ni Lucien Vinay na hindi umiiral ang purgatorio. Ayon sa kanya, ito ay imbensyon lamang upang pagkakitaan.
Sa pagpapatuloy po ng ating ginagawang pagtalakay, alamin pa natin kung ano pa po ang naunawaan ng kapatid na Veronica kaya siya nagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin siya. Nagkaroon po ako ng kabatiran tungkol po sa Iglesia ni Cristo. Una po dahil sa nagkaroon po ng isa pong tinatawag na pamamahayag po sa amin pong paaralan sa Nueva Ecija High School. Meron po akong kaibigan na hinikayat or inaya po niya ako na makinig lang daw po sa pamamahayag. Doon po nagsimula po na, doon po ako namulat. At yung mga narinig ko po sa pamamahayag po na yon, ang nakapagpaunawa po sa akin na ang tunay na relihiyon po ay ang Iglesia ni Cristo. Ang nakapagpamulat po sa akin na para po umanib po ako sa Iglesia ni Cristo dahil sa iisa lang po ang ating Diyos na hindi po dapat tayo kumain po ng dugo dahil sa yun po ay hindi po ipinag-uutos ng Ama. Ang huling bahagi po ng binanggit ng kapatid na Veronica ang atin pong talakayin. Ang sabi niya, hindi pala dapat kumain ng dugo. Ito po ang talakayin at pag-aralan natin ngayon. Alam na alam ng marami kapatid na Israel na tayo po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi tayo kumakain ng dugo o dinuguan at anumang pagkain po na hinaluan ng dugo. At madalas pa nga na nagiging dahilan po ito ng mga pagtatalo at hindi po pagkakaunawaan sa panig po ng mga kapatid namin sa Iglesia at mga nag-uusig nga sa Iglesia ni Cristo. May mga pagkakataon kasi na ginagawa ito ng biro ng iba. May mga pagkakataon na halimbawa magkakasama yung kaanib sa Iglesia ni Cristo, kasama niya yung mga kaopisina niya, kasama niya sa hanabuhay, na habang kumakain, yung kapatid natin, nilalagyan ng dinuguan yung kanyang pagkain. Ang ganitong mga senaryo po, hindi na po isang bagong bagay sa amin ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi nga naman, dito sa ating bansa, laganap ang pagkain ng dugo. Isa na po ito sa mga itinuturing na pagkaing Pilipino at paborito po ng marami. Bukod doon sa tinatawag mismong dinuguan, may mga pagkain din pong hinahaluan nga ng dugo at meron pang ginagawang inihaw. Pero sana ay matawagan po kayo ng pansin sa gagawin nating pagtalakay ukol po sa bagay na ito. Kaya ipaglingkod na ho natin sa kanila, kapatid na Israel, bakit nga ba ang Iglesia ni Cristo ay hindi po kumakain ng dugo? Mga kaibigan, sino po nagbabawal ng pagkain ng dugo at kailan pa ho ba ito ipinagbawal? Basahin po natin ang banal na kasulatan dito po sa Henesis sa 9:1 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ng lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ang Panginoon Diyos po ang nagbabawal ng pagkain ng dugo. At ito ay noon pa sa panahon po ni Noe. Kung napansin po ninyo sa mga talatang ating binasa, matapos pong idetalye ng Panginoon Diyos na lahat ng mga hayop ay mapasailalim ng kapangyarihan ng tao at banggitin din kung anong magiging pagkain ng tao, malinaw po na sinabi ng Panginoon Diyos, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Marapat lamang po kapatid na Israel na igalang natin, sundin natin mga kaibigan, ang pagbabawal na ito ng ating Panginoon Diyos. Hindi ho tayo dapat kumain ng dugo. Hindi po ibinigay na pagkain ng dugo, kaya hindi po dapat kainin. Ang paglabag po sa kabawalan ito ng Panginoon Diyos, ito po ay kasalanan sa Kanya. Pero baka ang sabihin ng iba, kapatid na Israel, kung may nagagawa man silang kasalanan, siguro slight lang. Siguro magaan lang na kasalanan sapagkat ito ay tungkol na sa pagkain. Tama kaya ang inakalang yun na iba, kapatid na Israel? Mabuti po ay basahin natin ang pahayag ng banal na kasulatan dito po sa Levitico sa 17 at 10. Ganito po ang pahayag sa atin. At sino mang tao sa sambahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anumang dugo
ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Napansin po ba ninyo ang pahayag na ito ng banal na kasulatan? Ang Panginoon Diyos po mismo ang may sabi nito. Isang mabigat na kasalanan po ang pagkain ng dugo. Kasi ang sabi ng Panginoon Diyos, aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kanyang bayan. Kaya magiging kalaban po o kaaway ng Diyos ang sino mang kumain po ng dugo. Kaya nga po, hindi magaan na kasalanan. Isipin niyo mga kaibigan, magiging kalaban ay ang Panginoon Diyos. Sabi nga ho ng iba, maging kalaban ka na, maging kaaway mo na lahat, wag lang ang Panginoon Diyos. Kaya kung sasabihin ng iba na tungkol lang naman ito sa pagkain ng dugo, yun nga po tungkol lang naman pala sa pagkain, bakit ang hindi pa natin piliing gawin kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos, kung ano ang kanyang kagustuhan. Dapat sumunod tayo kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, baka naman ang sinasabi ng iba, hindi kaya yung pagbabawal na yan, sa panahon lang ng mga magulang, sa panahon ng mga unang tao na nilikha ng Panginoon Diyos, at sa panahon ng bayang Israel. Alamin po natin, dito sa Aklat ng Mga Gawa, sa 15:28 hanggang 29, ganito po ang mababasa nating pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay wag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Maliwanag po sa mga pahayag na ito ng mga apostol. Sa makatwid, ito po ay panahong Kristiyano na patuloy po na ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos ang pagkain ng dugo. At hindi lamang po ang dugo, pati na po yung mga inihain sa mga Diyos-Diyusan at yung mga hayop na binigti o pinatay na hindi po nakalabas ang dugo. At sa pagsunod po natin sa pagbabawal na ito ng ating Panginoon Diyos, sabi po sa talatang ating binasa, mapapabutian niya kayo. Kaya mabuti po na ito ang ating sundin. Ito po ang dapat nating gawin. Opo, yun ang piniin ho natin mga kaibigan sa ating ikabubuti. Ang sundin ho natin ang ipinag-uutos ng Panginoon Diyos. Ano po dahilan, gaano po kabigat ang paglabag sa mga utos ng Diyos sa udyok o minagaling ng Espiritu Santo, kapatid na Israel, ayon na rin sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin dito sa Mateo sa 12:31 hanggang 32. Ganito po ang nilinaw sa atin ng banal na kasulatan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. Sino man pong lumabag sa utos po ng Panginoon Diyos na nagbabawal nga ng pagkain ng dugo ay nagkakasala po ng laban sa Espiritu Santo. At ang gayong kasalanan, ayon po sa ating Panginoong Hesukristo, hindi anya ipatatawad kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. Alam natin na kapag hindi po napatawad ang ating mga kasalanan, ang katumbas nun ay tiyak po na kapahamakan o kaparusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Yan po ang dahilan mga kaibigan, kaya po napakatindi ng paninindigan ng Iglesia ni Cristo sa hindi po pagkain ng dugo. At ito rin ang dahilan kaya namin inihahayag ang mga katotohanan ito. Ayaw ho namin na ang tao ay mapahamak, ayaw natin na ang tao ay humantong sa kaparusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya sana po mga kaibigan, magawa natin ang pagsunod sa kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos sa atin, katulad nga po ng ginawa ni kapatid na Veronica, na ngayon ay masiglang kaanib na po sa Iglesia ni Cristo. Muli, panoorin at pakinggan po natin siya. Maninindigan po ako na hanggang dumating po ang araw ng paghuhukom na ako po ay hindi po ako aalis sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay nananawagan sa akin pong mga kapamilya
unang-una po, at ganoon din po sa akin pong mga kaibigan, katrabaho, na inaanyayahan ko po kayo na makinig po muna sa mga pamamahayag para malaman niyo po kung ano po yung talagang, ano po yung tunay na relihiyon para po maunawaan ninyo ang mga aral po sa Biblia. Ito rin po ang aming patuloy na panawagan sa inyong lahat at sana nakatutulong po kami sa inyong ginagawang mga pagsusuri, alang-alang na rin po sa ikapagiging dapat ng ating mga paglilingkod. Mga kaibigan, muli salamat po ng maraming sa inyong ginawang pagsubaybay. Sana po nakatulong kami sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Naganyaya po kami sa isang panalangin upang magpasalamat po sa Panginoon Diyos. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat mo po. Opo. Niloob mong muling mahayag ang iyong mga katotohanan. Amen. Maawa ka po sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Opo. Pahintulutan mo po na kanilang tanggapin, sampalatayanan ang iyong mga aral. Opo. Kaya mula po sa maling pagkakilala, Opo. mula sa mga maling gawain ng paglilingkod, Opo. makasama po namin sila sa tunay na iglesia, Opo. sa tunay na paraan ng paglilingkod sa iyo. Pagindapatin mo po kami sa iyong banal na harapan. Amen. Matanggap namin ang iyong mga pangako, Opo. higit sa lahat ang pagtatamo po ng kaligtasan. Amen. Panginoon naming Jesus, tulungan at ipakipamagitan po kami Opo. pang matanggap po namin ang lahat po ng aming mga dalangin. Amen. Ama, sumasampalataya na po kami. Narinig mo na po ang aming mga pakiusap sa iyo. Opo. Patuloy mo pong aalalahanin, pagpapalain ng buong iglesia Opo. sa pangunguna po ng iyong pamamahala. Opo. Ibigay pa sa kanilang karunungan at kapangyarihan. Amen. Madala kaming lahat sa kasakdalan, makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Amen. Ang lahat po ipinakikiusap namin Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.